Datapwat ang mga aliw, sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Juan Kapitulo 14 versikulo 26. Hey everyone, ako si Jepoy at ito ang aking Bible vlog for the week. Ang gusto ko lang i-share yung about at tunay na kalooban ng Diyos. Kasi it's pretty obvious naman, di ba? Kasi ang nangyayari kasi sa panahon natin ngayon, binubulag yung mga tao ng mga religion. Pero kung lalawakan natin yung isip natin at gagamitin natin yung utak natin, ang tunay na layunin ng Biblia ay kabutihan ng tao. Kasi ang totoo, hindi talaga nauunawaan ng tao na Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang iniisip kasi ng tao, kailangan ng Diyos yung tao. Pero hindi. Ang tao may kailangan sa Diyos. Yun nga lang ang problema kasi sa nangyayari sa panahon natin ngayon, masyado nang nagmamagaling at masyado nang nagmamarunong ang tao. Yun yung totoo. Sa pamamagitan ng mga religion, sa pamamagitan ng mga belief, di ba? Kasi isipin mo lang maigi, di ba? Bakit mo paniniwalaan yung mga religion na yan? Sino ba ang nangangaral sa Biblia? Di ba si Jesucristo? Kanino bang aral yung Biblia? Sa Diyos Ama. At kay Panginoong Hesus. Kung aralin natin, gagamitin natin yung isip natin, sa Diyos Ama pala at Panginoong Hesus, yung aral. Bakit naniniwala ang tao sa mga religion? Di ba? Use your common sense, use your head. Gamitin yung utak nyo. Ang Biblia ay aral ng Diyos at ni Kristo. Pero bakit sa religion kayo naniniwala? Di ba? Kasi kung aaralin natin yung banal na kasulatan, di ba? Nangingin ba ng pera si Kristo? Hindi. Di ba? Iniisip nyo, bakit si Cain at Abel nagpapaalay sa Diyos? Dahil ganito yan, kaya nagpapaalay sa Diyos nagpapaalay kay Cain at Abel sang Diyos para makita niya yung tunay na kalooban ng tao. Yun. Kung kapat ba ito, kung masunurin ba, kasi kung hindi niya gagawin yun, paano niya malalaman kung di ba? Paano niya ma-determine kung masunurin niya yung tao? Di ba? Kaya ang ginagawa niya, pinapaalay niya. Nakita niya, dahil nga doon, nakita niya yung tunay na kalooban ni Cain. Kasi, di ba yung kay Cain at Abel, yung istorya ni Cain at Abel? Sabi ni Cain, bakit Abel, bakit tinatanggap ng Diyos yung alay mo, sa akin hindi? Ano sabi ni Abel? Nasalayunin mo yan, kapatid ko. Diba? Nasalayunin mo ng kapatid ko. Binibigyan ng halaga ng Diyos ang malinis na kalooban. Yun. Kasi ang ginagawa kasi ni Cain, ay iaalay ko yung magagandang iaalay ko yung magagandang pananim ko, iaalay ko yung magagandang bunga para mahalin at ibigin ako ng Diyos. Kung gano'n ang isip mo, hindi ka mamahalin ng Diyos. Di ba? Kasi parang ang lumalabas, parang ginagamit mo lang siya . Di ba? Parang ginagamit mo lang siya, parang inuuto mo lang siya. Di ba? Ibinuto mo lang yung Diyos. Di ba? Tapos parang ay iaalay ko. Kasi kung isipin mo kung isipin mo maigi, kung talaga may totoong pananampalataya ka sa Diyos, ano naman gagawin niya sa mga alay niyo? Di ba? Wala. Tinitingnan niya yung katapatan ng puso niyo, yung kalooban niyo. Anong patunay doon? Yan, yung pagsubok na binigay niya kay Abraham. Di ba? Di ba, ang ginawa ng Diyos, sinubukan ng Diyos. Kung iaalay nga ni Abraham yung anak niya kay sa Diyos Ama,
Na ba nung ano, yung sasaksakin na ni Abraham si Isaac, inawat siya ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, di ba? Ganun yun, kaya pinapaalay ni, ni ng Diyos si Cain at Abel para makita niya yung kalooban at katapatan nila. Ay ngayon, naging kalugod-lugod si Abel. Naging kalugod-lugod si Abel. At si Cain hindi. Kasi ang iniisip ni Abel, ay ganito, iaalay ko, pipiliin ko yung magagandang pananim at magagandang bunga para mahalin ako ng Diyos. Pag ganun kasi ang isip ni Cain eh. Pero walang pakialaman Diyos sa ganun. Di ba? Napakalino na sinabi ni Abel. Nasa layunin yan, kapatid ko. Binibigyan ng halaga ng Diyos ang may malinis na kalooban. Ibig sabihin, kasi yung intention mo lang, kaya ang intention mo, kaya ka magbibigay ng magagandang alay para mahalin ka. Hindi ganun. Walang pakialaman Diyos sa ganun. Pero yan ang patunay kay Cain at Abel. Paano si Abel? Di ba? Inaalay niya yung magagandang aling ng mga kambing niya, kambing at tupa niya, mga alaga niyang kambing. Inaalay niya yung magaganda. Bakit niya inaalay? Kasi, hindi dahil para mahalin siya ng Diyos, kundi mahal niya yung Diyos. Tapat siya sa nararamdaman niya sa Diyos. Punong-puno ng pagmamahal yung puso niya sa Diyos. Yun. Hindi katulad ni Abel, ay ganito, ganyan. Iaalay ko yung magagandang pananim, yung magagandang ani, para mahalin ako ng Diyos. Pag ganun yung isip mo, wala talagang pakialam sa iyo yung Diyos. Ang patunay doon yung kay Abel. Kasi nag-aalay ng magagandang tupa at kambing si Abel kasi nga mahal niya yung Diyos. Hindi niya ginagawa yun para para sa atensyon, para sa pagmamahal ng Diyos. Hindi. Ginagawa niya yun kundi dahil mahal niya ang Diyos. Kaya nga nasabi niya kay Cain. Diba? Napakalinaw. Nasa layunin yan, kapatid ko. Binibigyan ng halaga ng Diyos ang malinis na kalooban. Yun ibig sabihin, sa madaling salita, malinis na puso. Kasi kay Abel, kung iisipin mo lang kay Cain, kasi intention niya, di ba, parang ginagawa niyang tanga yung Diyos eh. Di ba? Yung bibigyan niya ng magandang alay para mahalin siya yun eh. Paano kung bibigyan niya bibigyan ni Cain ng magagandang alay yung Diyos para mahalin siya. Di ba? Kanino ba galing yung mga pananim? Di ba? Sa Diyos. Siya nagpapatungo ng lahat ng bagay rito. Sa kanya lahat ng galing ng bagay rito. Ano namang gagawin niya yan? Kung yung pangyayari yun mismo kay Cain at Abel, makikita mo talaga yung tunay na kalooban ng Diyos. Kasi sa kanya lahat ng galingan, lahat ng bagay na to. Di ba lahat ng bagay na narito sa lupa, sa kanya galing lahat. So wala talaga siyang kailangan dito. Ang tinitingnan na niya talaga yung attitude o yung nilalaman ng puso ng bawat tao. Kasi wala naman, siya na ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Siya na ang lumikha ng langit at ng lupa. Diba? Wala siyang kailangan sa atin. Ang tangi lang na nais niya sa atin ay yung katapatan natin at pagmamahal natin sa Kanya. Diba? Kasi, isipin mo, wala kang may offer sa Diyos. Wala kang may offer sa Diyos, wala kang may ibibigay sa Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi lahat ng bagay na nakikita mo rito, alikabok man yan, o kahit ano man yan, espiritu man yan, o mga multo man yan, o kahit ano, sa Kanya galing lahat ng yun. Kaya wala ka may offer sa Kanya rito. Ano ang tanging may offer mo? Pagmamahal, katapatan. Di ba? Pag-ibig at katapatan, yun talagang nais niyang makita sa tao. Kasi hindi kasi naiintindihan ng tao na Diyos amang makapangyarihan sa lahat. So makapangyarihan na siya sa lahat eh. Di ba? Ano kailangan niya sa atin? Siya nga lumikha sa atin eh.
Di ba? Kung isipin nyo naman, anong kailangan ng Diyos? Ang kailangan ng Diyos, makita lang niya yung karapatan at pagmamahal mo sa Kanya. Yun lang yung gusto niya. Kasi alam na, sa Kanya na kaya niyang, wala ka may offer sa Diyos dito. Wala ka may aalok sa Diyos dito. Pera, kayamanan, kahit makagawa ka pa ng bituin, hindi mo may offer sa Kanya kasi sa Kanya galing yan. Di ba? Kahit na ikaw pa may mapatituluhan mo yung buwan, hindi mo pwedeng offer sa Kanya yan. Kasi sa Kanya galing yan. Kaya, kumbaga kung isipin natin, lahat ng bagay dito galing sa Kanya. Kaya ano pwede mo may alok sa Kanya? Di ba? Dahil yun din mismo ang patunay na walang silbi yung mga religion na yan. Kasi wala namang kailangan ng Diyos eh. Di ba? Kaya nga, yan yung patunay, Diyos na rin mismo ang patunay na pineperahan lang kayo ng mga religion nyo. Dahil ang Diyos, walang kailangan sa tao. Anong kailangan niya? Katapatan at pag-ibig. Ayan o, yung utos ni Panginoong Jesucristo. Ano yung utos? Unang utos, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong kaluluwa mo. Na siyang una at pinakadakilang utos. At ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Yun lang naman ang gusto niya. Ibigin mo siya at yung kapwa mo. Wala na siyang ibang kailangan. Diba? Kaya yan ang patunay na ginagago lang kayo ng mga religion yun na pineperahan lang kayo. Kasi ang Diyos wala namang kailangan sa tao eh. Diba? Ang tao may kailangan sa Diyos. Diba? Ipakita mo na dapat at mabuti ang puso mo, na malinis ang intensyon mo sa Kanya. Kasi sa panahon natin ngayon, marami na may impyerno rito eh. Kasi katulad kay pangyayari sa Cain at Abel, di ba? Si Cain nag-iipon ng mga magandang ani, magandang bungang kahoy para ialay sa Diyos para maalin siya. Ganon din ang panahon na to. Ay, gagawa ako ng maraming kabutihan para maligtas ako. Magpapapiling program ako, gagawa ako ng mabuti para iligtas ako at ibigin ako ng Diyos. Hindi pag gano'n ang iniisip mo. Pag gano'n ang iniisip mo. Wala pakialam sa yung Diyos, may impyerno ka. Di ba? Kasi malalaman natin yung tunay na kalooban ng Diyos. Kasi, kung paano natin mahalin yung magulang natin, kailangan masigit pa doon ang pagmamahal mo sa Diyos. Di ba? Di ba Bakit? Sa magulang mo, minamahal mo ba yung magulang mo? Dahil nag-aalay ka, gumagawa ka ng mabuti? Hindi. Di ba natural yun? Dahil sa Kanya ka galing, kaya mahal mo siya. Di ba? Kaya dapat mas mahal mo yung Diyos. Kasi alam mo kung bakit? Kasi galing sa Kanya yung magulang mo. At ikaw, galing ka sa Kanya. Galing din sa Kanya yung lola at lolo mo. Galing sa Kanya yung mga ninuno mo. Galing sa Kanya yung lahat na meron ka, galing sa Kanya. Kaya dapat, mas mahal mo siya kaysa sa magulang mo at mga kapatid mo. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kasi kung iisipin natin, maigi talagang mapapaisip ka talaga eh. Diba? Sa mga religion, diba? Sasabihin, magbabasa ng mga verse. Ganito ang sinabi ni Kristo. Ibigin mo ang kapwa mo at gumawa ka ng mabuti. Diba? Na ang linaw-linaw, sinabi ni Kristo. Pero ano nangyayari? Ay, ang galing ni ministro. Ay, ang galing ng pare. Ay, ang galing ng pasto. Pero narinig mo naman. Narinig mo naman. Ito ang sinabi ni Kristo. Bakit sa pastor? Bakit sa ministro? Bakit sa pare ka maniniwala? Ang linaw-linaw ng salita. Sinabi ni Kristo. Di ba si Kristo ang nagsabi? Yan yung patunay na dekada na kayo niloloko ng mga religion nyo. Yan yun. Nakakatawa lang isipin pero totoo talaga. Ang tatangan na ng tao ngayon. Diba?
Napapanood ko yan eh. Napapanood ko sa sa kay ang dating daan, kay Eliseo Soriano, kay Eduardo Manalo, kay Eddie Villanueva, sa mga El Shaddai. Papanood ko yan. Puta ito ang sinabi ni Kristo. Ganito, ganyan. Puta, pinapalakpakan pa nila yung pastor, oh. Pinapalakpakan pa nila yung pinapalakpakan pa nila sa Eduardo Manalo, tsaka sa Eddie Villanueva, oh. Puta, bilib na bilib sila. Talagang tutok na tutok sila, eh. Diba yung pag si Eduardo Manalo, nangangaral, tutok na tutok. Alam mo, pinapangaral niya kay Eduardo Manalo galing, eh. Hindi alam kay Kristo galing yung pinapangaral niya, eh. Pero sino maani ng kapurihan? Si Kristo ba? Ang Diyos ba? Hindi. Si Eduardo. Tapos piniperahan pa sila. Di ba? Kaya huwag kayo maniniwala sa mga yan. Niluloko lang kayo yan. Sa totoo lang. Takatawa lang isipin talaga, pero totoo talaga. Tatawa na lang ako, eh. Totoo lang. Kasi gagamitin mo lang yung isip mo. Pinanganak ka sa mundo. Ano yun? Pinanganak ka sa mundo para magpayaman, para magkaroon ng pera, para magmataas, magmalaki, para maging mataas sa lahat. Hindi. Alam mo, ang katotohanan, pinanganak tayo sa mundo, kaya nandito tayo sa mundo. Ito ang totoo, para patunayan natin na karapat dapat tayo sa pagmamahal ng Diyos at sa pinangako niya na buhay na walang hanggan. Yun. Kasi kung iisipin mo lang maigi, kung lalawakan mo lang ang isip mo, ipapanganak ka sa mundo, pero mamamatay ka rin sa uli. Di ba? Anong saysay ng pinaggagawa nyo? Yung iba, busy sa pagpapayaman, busy sa busy sa mga bagay-bagay. Ang hindi nila naiisip, di ba? Di ba? Common sense, eh. Ano yan? Pinanganak ka sa mundo para magbukang pera? Para magpasikat? Para mahumaling sa kapangyarihan, impluwensya at kayamanan? Yun lang ba ang buhay? Umiikot lang ba ang buhay ng tao dahil sa pera? Hindi. Dahil ang totoo, pinanganak ka sa mundong to dahil binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon, na patunayan mo sa Kanya na karapat dapat ka sa pinangako niyang buhay na walang hanggan. Yun lang yung common sense. Itong mga sinasabi ko, hindi ito tinuturo ng mga religion. Kasi, ang tinuturo ng mga religion para maging tanga kayo. Tinatanga kayo, eh. Siyempre pag tinuro niya ito katotohanan, di ba? Hindi na sila kikita. Wala na silang pera. Di ba? Yun ang iisipin natin magiging. Use your common sense. Di ba? Kung ba, anong silbi kung nagpapayaman ka, anong gusto mo maging sikat, gusto mo maging makapangyarihan, maging maimpluwensya. Anong silbi ng lahat ng bagay na yan? Makamtan mo nga lahat ng bagay. Maging mayaman ka, maging makapangyarihan ka, maging maimpluwensya ka, makamtan mo nga lahat. Anong saysay yan? Mamamatay ka rin naman sa bandang huli. Tatanda ka rin naman, mawawalan na rin ng kwenta yan. Sasabihin mo para sa mga anak mo. Bakit? Ganun din naman mangyayari sa anak mo. Tatanda, mamamatay lang din yan. O anong silbi ng pinaggagawa mo? Diba? Isa lang ang tunay talaga. Isa lang ang tunay at makabuluhan na gawin sa buhay na to. Ang maging karapat dapat sa Diyos. At maging karapat dapat sa ipinangako niyang buhay na walang hanggan. Yun lang yun. Diba? Yun lang naman ang iisipin natin, eh. Yun lang talaga yung iisipin natin. Talaga. Totoo lang. Yun lang. Kasi, ginawa lang talaga ng mga religion talaga. Ginawa lang talaga yung tao. Yung Iglesia ni Cristo, yung JIL, yung Katoliko, yung Jehovah's Witness, lahat ng mga religion tinang. Diba? Parang parang ganito yung gusto nilang palabasin, eh.
ginawa ng Diyos, pinasulat ng Diyos yung Biblia para sa kanila. Parang yun ang gusto nilang palabasin eh. Parang pinasulat ng Diyos yung Biblia para kumita sila ng pera. Parang ganun yung pinapalabas nila eh. Diba sa ginagawa nila? Parang ganun, paulit-ulit. Pero ang totoo, ito yung totoong layunin ng Biblia. Ang layunin ng Biblia ay para hindi ka magkasala at hindi ka maninlang ni Satanas at para manampalataya ka sa Diyos Ama at kay Kristo. Yung totoo dyan. Di ba? Kasi kung iisipin nyo lang, isipin nyo. Di ba? Use your common sense, use your head. Di ba? Kasi isipin mo lang, kung talagang may isip kayo. Ano yun? Anong saysay ng buhay? Di ba? Tapos sasabihin ng mga tao, ay anak, mag-aral ka ng mabuti para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ulul. Hindi niyo ako maluloko. Pinag-aaral niyo yung mga anak mo. Para magkaroon ng financial stable, para maging financially stable, at magkaroon ng maraming pera. Yun lang yun. Kasi kung anong magandang kinabukasan, hindi. Ang tanging makapagbibigay lamang ng magandang kinabukasan, alam niyo kung sino? Ang Diyos Ama. Ano yung magandang kinabukasan na yun? Yun ay ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos Ama at ni Kristo sa tao. Diba? Sa tao may nangangarap ba? Diba? Kasi sa tao, mas matimbang pang yumaman eh. Mas pinapangarap pa ng tao na yumaman eh. Kesa magkaroon ng buhay na walang hanggan eh. Ako, ang pangarap ko, magkaroon ng buhay na walang hanggan eh. O anong pinapangarap ng tao? Yumaman, magkapera, maging maimpluwensya, maging sikat, maging makapangyarihan, maging pinakamataas. Diba? Yun yung pangarap ng bawat tao eh. Huwag tayo maglolokohan rito. Yun talaga pinapangarap ng bawat tao. Kaya nga ang dami tumataya ng loto eh. Diba? Ako, ang pangarap ko, hindi yumaman. Alam mo, pangarap ko, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? At ang makapiling ng Diyos Ama at si Kristo. Si Papa. Yun ang pangarap ko. Diba? Pero yung iba hindi. Diba? Mas pinipili pa na Kaya minsan itong mundo na talagang natin. Diba? Ito na yung kapakaparan ng sinabi ng tinuro ng Panginoong Jesucristo sa 2 Corinthians ba yun? Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 4. Dahil itong mundo, diba? Ito yun, yung verse na yun, na binuulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo. So sa madaling salita, yung mga binulag ni Satanas, yung kaliwanagan ng aral ni Panginoong Jesucristo na siyang larawan ng Diyos. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng kataparan lahat ng sinabi ni Panginoong Jesus. Wala na, bulag na bulag na. Anong pambulag ni Satanas? Pera, kasikatan, kapangyarihan, at tipo naman siya. Tingnan mo yung gobyerno. Hindi naman kalooban ng Diyos yan. Yung gobyerno, hindi kalooban ng Diyos yan. Yan ay impluwensya ng Romano. Paano ko nasabi impluwensya ng Romano yung gobyerno? Di ba yan si Pilato? Ano ba si Pilato? Di ba isang Romano? Gobernador. Di ba? Alam niyo naman siguro yung gobernador. Di ba? Ibig sabihin, yung pagiging gobernador ni Pilato, yan yung patunay na impluwensya ng Romano ang gobyerno. Kasi si Pilato, gobernador Romano eh. Di ba? Ano ba yung gobernador? Di ba? Sa gobyerno. Di ba? Kung dati hari ang sinusunod, ngayon presidente. Wala nang niloloko lang, pinapahirapan, sa totoo lang, pinapahirapan ng tao yung sarili niya.
asa siya ng asa sa gobyerno, magkakaroon ng mabuting pinuno, magkakaroon ng ganito. Malabo mangyari yan, boy. Kita mo, yung impeachment kay Sara Duterte. Di ba yung impeachment kay Sara Duterte? Napakaraming proseso. Hindi mo malaman kung totoo o hindi yung sinasabi ni Sara Duterte. Pero hindi. Pero kung Diyos yan, kung may pananampalataya tayo sa Diyos, di ba? Unang tingin lang niya sa tao, alam na niya kung nagkasala o hindi. Walang nga eh. Masyado nang mahaba yung sungay ng tao, kini-question, pati Diyos kini-question na. Tartadong puta. Oo, may nakausap ako. Sabi ko, ito ang sinabi ni Panginoong Jesus eh, ganito. Ang sama naman ng ugali niya, ang sama pala ng ugali ni Jesus. Sabi ko, ano sinasabi mo? Sabi ko, si Yesu Cristo, si Panginoong Jesus. Sinasabihan mo ng ganyan. Ay nako, tingnan mo Diyos niya, ba't siya sinasabi yung ganun? Katwiran yun, hindi yung masama. Katwiran yun. Basta. Ganun ka na question na, ganun nakagago yung tao. Kaya hindi na ako nagtataka, tahimik na ang Diyos Ama at si Kristo, si Panginoong Jesus. Kasi wala na eh. Wala nang galang yung tao talaga. Sa pamamagitan ng religion. Kumbaga, ang ginagalang na ng tao, hindi na Diyos eh. Ang ginagalang na ng tao, yung mga religion, yung pagiging Katoliko nila, yung pagiging Iglesia ni Cristo nila, yung pagiging JIL nila, yung pagiging Ensel Shaddai nila, yung pagiging member ng religion nila, yun ang ginagalang eh. Hindi na Diyos. Meron naman, di ba? Napanood ko sa INC TV, sa channel ng Iglesia ni Cristo. Panood ko. Ang ganito ang sinabi ni Panginoong Jesus. Ang dami pang Biblia na binubuklat eh. Ganito ang sinabi ni Panginoong Jesus. Di ba? Si Jesus pa lang nagsabi, ba't pinaniniwalaan nyo yung mga yan? Di ba, ninaw? Ito ang sinabi ni Cristo. Di ba na Cristo? Jesus? Nagbasa lang sila. Pero ang nagsabi nun si Panginoong Jesus, binasa lang nila. Ba't sila ang pinaniniwalaan nyo? Para saan ba ang Biblia? Di ba? Para manampalataya at maligtas ang tao at malaman ng tao ang katotohanan. Yun yung talagang purpose ng Biblia eh. Manampalataya tayo sa Diyos Ama at kay Kristo at malaman natin ang katotohanan upang hindi tayo magkasala. Yun. Pero yung mga pastor, mga ministro, ganito, ayon sa King James Version, ganito ang sinabi ni Kristo. Ang linaw-linaw sinabi ni Kristo, pero yung ministro, pero yung pastor, pero yung pare, yung pinaniniwalaan ng tao. Di ba? Naglulukan tayo rito. Kagaguhan yan. Di ba napakalinaw? Wala na talaga. Wala na. Bulong-puno na ng itong mundo na to. Kasi ang totoo, uli na ako dito talaga eh. Kasi sinasabi ko talaga sa Diyos Ama, kay Papa, payo ko na rito pa dahil hindi nakalooban mo yung nandito pa eh. Pera na sinusunod ng tao, hindi nakalooban mo eh. Sabi diyan ka muna na, bigyan natin sila ng pagkakataon. Hindi na para kay Papa. Yun, sabi ko, basta para kay Papa eh. Sabi ko kay Papa, kung sarili ko ng kalooban, Papa, ayoko na talaga rito. Gusto ko nang bumalik sa'yo eh. Diba? Kasi yung hindi ba sinabi ng Diyos Ama, ni Panginoong Jesucristo, ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Ay lahat ng tao gusto na mabuhay sa mundo to. Ibig sabihin, lahat ng tao, nakikipagkaibigan sa sanlibutan, ibig sabihin lahat ng tao, kaaway ng Diyos. Kasi mas minipili na manatili rito, mas minipili na mabuhay rito, kaysa makapili siya. Kaya ngayon, tahimik ang Diyos Ama at si Kristo. Diba? Yan yung katotohanan dito. Dahil maglulukan rito, puta. Wala na to, wala na. Wala na talaga.
andito naman, may shade na puti rito. Tama sa ibang video ko alam po siya. Spirit yan eh. May spirit. Dito lang yan sa ano, sa harap namin. Kaya yun. Wala na. Punong-puno na lang kasinungalingan yung mundong to eh. Wala na. Hindi na Diyos ang ano dito, umingiral dito. Hindi na kalooban ng Diyos, hindi na si Panginoong Jesus. Kundi salapi na. Then go, have a good day. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana may natutunan ulit kayo at sana nabuksan ko ang isipan nyo. Ingat kayo lagi. God bless us all. And pagpalain tayo ng Diyos. Thank you. Have a good day. And God bless. Thank you.